Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid, ako po si Sister Anneliza Gayares from CRC Antipolo. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga, matutunghayan po natin ang mensahe ng ating Panginoon na makikita po sa libro po ng Leviticus chapter 27 verses 14 to 15. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna'y manalangin. Ama namin, Diyos na dakila, tapat at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa umagang ito Lord, sa inyo pong buhay na pinagkaloob po sa amin, Panginoon. Patunay lamang, O Diyos, na nariyan ang buhay na pag-asa na inyo pong binubuhos sa bawat isa, Panginoon. Tinataas ko, Lord, ang gawain ito, Panginoon. I-open niyo po ang aming mga puso na sa ganun, Lord, amin pong maunawaan, Lord, ang nais niyo pong ipabatid sa bawat isa, Panginoon. Tinataas ko, Lord, ang katagumpayan ng gawain ito at ang pag-iingat, O Diyos, sa mga kapatid ko, Panginoon. Tinataas ko, Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, sa inyo nang may papurit sa salamat. In Jesus' name, Amen. Praise God. At ngayon po, tayo na po'y dumako ngayon sa pagbabahagi po ng ating morning devotion at ang title po ng ating morning devotion ay Redeeming Houses na makikita po sa Leviticus chapter 27 verses 14 to 15. Basahin ko po ang Tagalog. Kung bahay naman ang pinangako, hahalagahan ito ng pari ayon sa uri at kayarian at ang kanyang tinakdang halaga ay hindi matatawaran. Kung ang bahay ay gustong tubusin ng naghandog, babayaran niya ito na may dagdag na ikalimang bahagi ng halaga niyon at mababalik sa kanya ang bahay. Sa English naman po in NIV version, if anyone dedicates their house as something holy to the Lord, the priest will judge its quality as good or bad. Whatever value the priest then sets, so it will remain. If the one who dedicates their house wishes to redeem it, they must add a fifth to its value and the house will again become theirs. Purihin po ang salita ng Diyos. At sa tekstong ating binasa po, patungkol po ito sa mga batas or sa batas para sa mga kaloob sa ating Panginoon na ipinabatid niya kay Moises para sa mga Israelita. Kung atin pong mababasa ang mga unang talata, makikita po natin ang mga dapat na gawin sa pagbibigay ng kaloob sa Panginoon sa pamamagitan ng mga vows o panata. Itong mga batas na ito ay kinakailangan na sundin ng mga Israelita. Kapag di sila tapat sa mga panata, katulad na lamang ng paglabag sa batas, na alam natin na ang isang batas once na ito ay hindi tinupad o hindi sinunod, may mga karampatang kapalit o consequences. Sa pagbabaybay po sa ating binasa, ang sabi kung sino man ang nangako o naghandog ng kanyang bahay o tahanan upang maging banal sa Panginoon, ito ay hahalagahan ng pari ayon sa uri at kayarian nito, sapagkat iyon ay banal na ihahandog sa ating Panginoon. Sabi pa po sa kasunod, kung ang bahay naman ay nais na tubusin ng naghandog, maaari niyang makuha ang kanyang inihandog, ngunit babayaran niya ito na may dagdag na ikalimang bahagi na halaga na iyon. Dito po pinapakita po dito sa atin pong binasa nang sino mang mag-aalay o mangangako ng handog sa Panginoon ng kanilang mga ari-arian ay dapat na maging tapat sa pagkakaloob, sapagkat ang walang pagsunod kagaya na lamang ng pagtutubos muli ng mga bagay na ipinagkaloob na ay nagpapakita ng pabago-bagong desisyon. Kapag binawi ang mga bagay na inihandog, malaking pasanin iyon sapagkat malaki ang posibleng bayaran upang tubusin ang bagay na inihandog na sa ating Panginoon. Ang mga ito po ay nais ipabatid ng ating Panginoon sa mga Israelita dahil nais niyang turuan ng mga Israelita na maging tapat sa pagkakaloob. Gayon din naman sa kasalukuyan ngayon, anuman ang mga inihahandog natin o iaalay sa Panginoon, mga pangako o panata, ay dapat na buong pusong binibigay sa ating Diyos. Nang sa ganoon ay walang bahid na pagsisisi sapagkat buong pusong ginawa ang bagay na ikinalulugod ng ating Panginoon. Binanggit nga po sa Deuteronomy chapter 23 verse 21 to 23 in NLT version, when you make a vow to the Lord your God, be prompt in fulfilling whatever you promised Him. For the Lord your God demands that you promptly fulfill all your vows, or you will be guilty of sin. However, it is not a sin to refrain from making a vow, but once you have voluntarily
already made a vow, be careful to fulfill your promise to the Lord your God. Hindi po ba? Ang pabago-bagong pag-iisip o desisyon ng isang tao in terms of promising, vowing, and offering or giving ay pagkakaroon naman ng kawalan ng tiwala din ng iba sa atin. Alam naman natin na tapat ang Diyos sa lahat ng mga pangako niya. Our Lord wants to teach us to offer anything to God wholeheartedly dahil buong puso niyang inihahandog sa atin ang mga pagpapala. Nais rin ng ating Panginoon na mangako tayo ng may buong katapatan sa Kanya sapagkat higit sa lahat, binigay niya sa atin ang higit na pagpapala upang maging katubusan sa ating mga pagkakasala at iyon ang ating Panginoong Jesus. Makita po naman sa ating mga gawa ang lubos na pagpapasalamat sa Diyos sapagkat kabahagi tayo sa mga pangako na inila ng Diyos para po sa atin. Mga pangakong higit na magbibigay sa atin ng pag-asa. Nais ng ating Panginoon na turuan po tayo na sumunod. Siya ay tapat sa ating buhay at ang lahat ng mga bagay na ating pinagkakalob at pinagkakatiwala sa Diyos ay kinasisiyahan niya ito. Nama po sa ating paglilingkod ay naroon ang puso nagpapasalamat sa grasya ng Panginoon. Naroon ang pusong may katapatan at kadalisayan sa pagkakaroon ng malalim na relasyon sa ating Diyos. Let us draw near to God with the true heart of worship and offer our life wholeheartedly to our Almighty God because He will bless us. Salamat po sa mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Manamin Diyos ang dakila sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa napakaganda pong mensahe mo sa amin, O Diyos, na kami rin po tinuturuan niyo na sumunod, Lord, sa mga utos, Panginoon, na inyo pong nais na ipabatid sa amin, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos. Turuan niyo po kami muli na makinig sa inyong mga salita, Panginoon. Turuan niyo pong bawat isa sa amin na magtiwala, Panginoon, sa inyo pong mga gawa, O Diyos. Tinataas ko, Lord, ang pag-iingat mo muli sa bawat isa sa amin. Naingatan niyo po kami pagkalooban ng pag-asa, pagkalooban ng kasiyahan at kagalakan sa anumang aming mga gagawin pa, Panginoon. O lamang aming pinapupurihin at pinasasalamatan, Panginoon. Gayun din, Lord, tinataas namin ang pangyayari, O Diyos, sa Israel, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na magkaloob sa kanila ng kalakasan, O Diyos. Yun po ay inyong bayan, O Diyos. Ikaw po ang patuloy na magkaloob, Panginoon, ng kaliwanagan, O Diyos, sa bawat isa na sa kabila ng mga pagsubok ay magtiwala, Panginoon, sila sa inyo pong mga gawa, Panginoon. At Lord, I pray, Lord, for the peace of Israel, Panginoon, na ikaw lamang, O Diyos, ang nagbibigay ng higit na kapayapaan sa bawat isa, Lord. Maraming salamat, Panginoon, at tinataas ko, Lord, ang kapayapaan sa buong mundo na ikaw po, Panginoon, patuloy na maghari sa buhay ng bawat isa, Lord. Maraming salamat muli, binabalik po namin sa inyo ang mataas na paburit, pasasalamat in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay-nilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ng video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po.